Habang nasa biyahe, lumapit si Petre kay Sob-Aro at niyakap ang braso nito, sinasabing hindi patas na kanina pa itong kasama ni Emilia at hindi siya magpapatalo. Natatawa naman si Sob-Aro at sinabing intindihin na lang si Petra dahil bata pa. Hindi ito pinalampas ni Emilia at pinaalalahanan si Petra na hindi dapat pinapalagpas ang ganoong ugali. Nagpasalamat naman si Sob-Aro dahil hindi nila pinabayaan si Emilia mag-isa. Biglang naalala ni Sob-Aro si Rem kaya napansin ni Emilia na may iniisip siya. Nang tanungin siya, nauutal niyang sinabing may kailangan siyang aminin. Pinakalma siya ni Emilia para masabi ito ng dahan-dahan. Sa huli, inamin ni Sob-Aro na may gusto sa kanya si Rem. Natahimik si Emilia at nagtanong kung sino si Rem na ikinagulat ni Sob-Aro. Habang masayang nag-uusap sina Rem at Krush, bigla nilang naramdaman ang pag-atake ng kalaban sa harapan. Agad silang naghanda at nang makita ang lalaki, iniutos ni Krush na sagasaan ito. Ngunit naramdaman ni Rem ang panganib kaya mabilis niyang inagaw si Krush at tumalon pataas. Kasunod nito, pinasabog ng lalaki ang sasakyan nila. Hinugot ni Krush ang espada at inatake ang kalaban pero hindi ito tinablan at agad pang naputol ang isa niyang kamay. Mabilis naman itong hinarap ni Rem at inilapat ang kanyang healing magic kasabay ng paglitaw ng nilalang na pumutol sa braso ni Krush. Nakilala ni Rem ang dalawang dumating, Libatenkites, Sin Archbishop of Gluttony, at Regulus Corneas, Sin Archbishop of Greed. Nandito sila matapos malaman na napatay ang isa sa kanilang kasamahan. Inihanda ni Rem ang kanyang sandata at nilabas ang ice crystals. Mariin niyang sinabi na malapit nang dumating ang hero na tatapos sa kanila ang nag-iisa niyang minamahal, Netsuki Sob-Aro. Tumubo ang isang sungay sa noo ni Rem habang inumpisahan niya ang pag-atake. Unang hinarap ni Rem si Gluttony at nagpalitan sila ng halos pantay na lakas. Ngunit nang sumausaw si Greed, isang simpleng atake lang niya ang tumama kay Rem at agad siyang naparalisa na nagbigay daan para tapusin siya ni Gluttony. Gabi nang marating nila Sob-Aro ang lugar ng pag-atake. Agad nilang nakita si Krush na walang malay at dali-daling nagtanong si Sob-Aro kung nasaan si Rem. Tumakbo siya upang hanapin ito at muli niyang naisip ang nangyari noon kung saan walang nakakakilala kay Rem para bang hindi siya umiiral sa mundong ito. Habang tumatakbo, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Rem. Nang makarating siya sa dulo, natagpuan niya ito at sinubukang gisingin, ngunit sinabi ng healer na patay na si Rem. Sa matinding pagdadalamhati, kinuha ni Sob-Aro ang putol na espada at nagbalak na magpakamatay muli upang bumalik sa panahong buhay pa si Rem. Alam niyang pag ginawa niya ito, kakaharapin na naman niya si Betelgeuse pero wala na siyang pakialam. Ang tanging nais niya ay muling makita si Rem na buhay. Kaya, muling nagpakamatay si Sob-Aro. Nagulat si Sob-Aro nang magising siya at bumalik sa panahong kasama niya sina Emilia at Petra. Muli niyang tinanong kung nasaan si Rem, ngunit sagot ni Emilia ay hindi niya kilala si Rem. Sa panahong ito, buhay si Rem ngunit mahimbing na natutulog. Habang nakatingin dito, humingi ng tawad si Sob-Aro dahil kahit ilang ulit siyang magpakamatay, hindi niya mailigtas si Rem. Biglang nagpakita si Puck. Umasa si Sob-Aro na magigising nito si Rem, ngunit sinabi ni Puck na hindi niya ito kayang gawin. Ipinaliwanag niyang ang kapangyarihan ni Gluttony ay pagkain, kaya nitong kainin ang pangalan at mga alaala ng isang tao. Dahil nakain ang pangalan at memorya ni Rem, nakalimot ang buong mundo tungkol sa kanya. Bago umalis, hiniling ni Puck kay Sob-Aro na ingatan si Emilia. Paglabas ni Sob-Aro sa silid, nakasalubong niya si Krush. Sinabi nitong naghihintay ang lahat sa sala para pag-usapan ang nangyari. Dahil nakain din ng Gluttony ang memorya ni Krush, hindi niya nakilala si Sob-Aro, ngunit sinabing ayos lang iyon. Sa pagpupulong, ipinaliwanag ni Feles na maraming tao sa kapital ang nawalan din ng alaala, posibleng kagagawa ng witch cult. Dagdag niya, mula nang maging candidate si Emilia sa royal selection, inaasahan nilang magiging target ito ng witch cult. Dahil dito, nagalit si Sob-Aro dahil tila sinisisi si Emilia sa lahat. Agad na inawat ni Krush si Feles at pinahingi ng paumanhin. Pagkatapos, sinabi ni Feles na nais nilang kumala sa alliance dahil ang isang alliance ay para sa kapakinabangan ng lahat at dahil si Emilia ang target, delikado ito para sa kanila. Tumutol naman si Willem dahil pagkakataon nila itong maghiganti sa umatake kay Krush. Sa huli, nagsalita si Krush. Buong lungkot niyang sinabi na kinamumuhian niya ang sarili niyang buhay ngayon na wala siyang maalala, pero kung may pipiliin siya, mas nanaisin niyang pumili para sa sarili kaysa umayon sa dikta ng iba. Dahil dito, napagdesisyonan nilang ituloy ang kanilang alliance. Habang nakaupo si Sob-Aro sa tabi ni Rem, pumasok si Emilia at tinanong siya kung kilala rin niya si Rem. Napansin niyang hindi pa nagpapahinga si Sob-Aro, kaya pinayuhan niya itong magpahinga muna. Sagot ni Sob-Aro, wala naman daw dahilan para mapagod siya.
Kaya ipinaliwanag ni Emilia na alam niyang may nais gawin si Sub-Aro pero kung pagod ang kanyang katawan, hindi niya iyon magagawa. Napangisi si Sub-Aro at sinabing, nakakaawa ako, ngunit agad itong pinagaan ni Emilia. Sinabi niyang hindi totoo iyon at hindi dapat pasanin ni Sub-Aro mag-isa ang bigat ni Rem, dapat hayaan niya ring tumulong si Emilia, tulad ng pagliligtas ni Sub-Aro sa kanya noon. Kung nasasaktan si Sub-Aro, gusto niyang may magawa para sa kanya. Nagulat si Sub-Aro sa sinabi ni Emilia at humingi ng pabor na tumalikod muna siya. Ilang sandali pa, pamatak ang luha ni Sub-Aro at humagulgol siya sa sobrang kirot. Dito, mahigpit siyang nangako kay Rem na ibabalik niya ito, anumang mangyari. Sa labas ng tahanan ni Crush, nagpaalam na sina Sub-Aro at Emilia para umuwi, at sinabi nilang babalik na lang pagkatapos makausap si Roswaal. Tinawag naman ni Feles si Sub-Aro upang sabihing handa na ang higaan ni Rem at kailangan din itong magpahinga matapos labanan si Sloth. Bago sila umalis, hiniling ni Crush kay Emilia na manatili itong malusog, at sinabi ni Emilia na sa susunod ay siya naman ang tutulong sa iba. Pagharap kay Sub-Aro, sinabi rin ni Crush na nais niyang maging mabuti ang kalalabasan ng lahat para sa kanya. Habang nasa biyahe, napansin ni Emilia na palaging umuupo si Sub-Aro sa tabi niya. Tinanong naman ni Sub-Aro kung weird ba yon, ngunit sagot ni Emilia, noong una lang siya hindi komportable, ngayon ay parang may kulang kapag hindi niya ito katabi, kaya mas okay na raw ito. Natuwa si Sub-Aro dahil nagbunga ang lahat ng efforts niya. Pero kahit masaya siya, napansin pa rin ni Emilia ang pag-aalala niya para kay Rem. Tiniyak niya kay Sub-Aro na makakahanap sila ng paraan para maibalik si Rem sa dati. Pagdating nila sa village, napansin ni Sub-Aro at Emilia na walang kahit isang tao roon. Sinabi ni Emilia na hindi pa nakakabalik sina Ram at ang iba mula sa sanctuary. Natanong ni Sub-Aro kung saan ito, ngunit inakala ni Emilia na alam din niya ito, ayon daw kay Roswaal, para itong isang secret base. Dahil dito, nagpa siya si Sub-Aro na dumiretso muna sila sa mansion. Pagdating sa mansion, tinawag ni Emilia si Puck ngunit walang sumagot kaya inisip niyang baka tulog ito. Kumatok si Sub-Aro at may babaeng nagbukas ng pinto. Hinintay nito ang pagdating ni Emilia at agad siyang nakilala ni Emilia bilang si Frederica. Ang unang napansin naman ni Sub-Aro ay ang matutulis nitong ngipin. Nagpakilala si Frederica at sinabing matagal na siyang nagtrabaho sa mansion at nag-leave lang dahil sa personal na dahilan. Bumalik siya dahil sa request ni Ram, ngunit pagdating ay wala siyang nadatnan at isang sulat lang ang natagpuan sa master's office na nagbigay ng ideya sa nangyari. Naitanong ni Frederica kung sino ang dalagang kasama nila. Sinabi ni Sub-Aro na kapatid ito ni Ram at sigurado siyang naging mabuting kaibigan din nila kahit hindi niya ito maalala. Nagtanong naman si Emilia kung may balita siya tungkol kay Roswaal, ngunit sagot ni Frederica, wala siyang alam sa iniisip ng kanyang master. Ang tanging alam niya ay 2 tao lamang ang pinagkakatiwalaan nito, si Ram at ang Great Spirit ng Mansion's Forbidden Library. Agad itong pinuntahan ni Sub-Aro, si Beatrice. Tinanong niya kung alam nito ang iniisip ni Roswaal, ngunit sinabi ni Beatrice na wala siyang magagawa sa kasalukuyang sitwasyon at malamang ay wala ring iniisip ang kanilang master. Ipinakita ni Sub-Aro ang itim na gospel at nagulat si Beatrice kung bakit meron siya nito. Ipinaliwanag ni Sub-Aro na nakuha niya ito matapos niyang patayin ang Sin Archbishop na si Sloth. Nagtanong si Beatrice tungkol sa witch factor, ngunit wala namang ideya si Sub-Aro kung ano yon. Dito sinabi ni Beatrice na posibleng nasa sanctuary ang lahat ng sagot, ang intensyon ni Roswaal, ang kahulugan ng gospel, at ang tungkol sa witch factor. Pagkatapos nito, itinaboy na niya si Sub-Aro palabas ng silid. Ayon kay Emilia, marami siyang gustong pag-usapan nila ni Roswaal, kaya tinanong niya si Frederica tungkol sa lokasyon ng sanctuary. Ipinaliwanag ni Frederica na ibabahagi niya ang lihim na lugar ng Sanctuary of Clemaldi at kung paano sila makakapasok. Binigyang diin din niya na may isang pangalan na hindi dapat nila kalimutan sa kanilang biyahe, mag-ingat sila sa isang taong tinatawag na Garfield. Bago umalis sina Sub-Aro at Emilia, ibinigay ni Frederica ang isang blue crystal pendant na magsisilbing susi upang makapasok sila sa barrier ng kagubatan at makarating sa sanctuary. Muli niyang pinaalalahanan si Emilia na huwag kalimutan ng mga bilin at mag-ingat sa paglalakbay. Nahihiya namang lumapit si Petre kay Sub-Aro at iniabot ang isang puting panyo bilang panalangin para sa kanilang ligtas na paglalakbay. Tinanggap ito ni Sub-Aro at taos-pusong nagpasalamat. Habang nasa biyahe, nag-aalala si Emilia dahil hindi pa rin nagpapakita si Puck. Naalala ni Sub-Aro ang pabor na hiningi ni Puck sa kanya, ngunit sinabi ni Emilia na kaya pa rin niyang tumawag ng ibang spirits kung kailangan nilang magtanggol sa sarili.
Ilang sandali pa, sinabi ni Otto na nasa loob na sila ng forest ang tinatawag na Lost Woods dahil pinipigilan nito ang sinumang gustong makalapit sa sanctuary. Napansin ni Sob-Aro na kinakabahan si Emilia kaya pinatatag niya ang loob nito. Habang nag-uusap sila, biglang lumiwanag ang Blue Crystal Pendant. Dahil sa masamang kutob, agad itong tinanggal ni Sob-Aro at balak itapon, ngunit bago niya magawa, bumagsak si Emilia at muling kumislap ang pendant. Sa isang iglap, napunta si Sob-Aro sa ibang lugar. Nakita niya ang isang batang babae na may mahabang tenga tulad ng isang elf. Tinakbo ito ng bata kaya mabilis niya itong sinundan, ngunit huminto siya nang makita ang isang misteryosong gusali. Sa kuryosidad, pumasok siya roon. Habang naglalakad, may narinig siyang boses, paglingon niya, napunta na naman siya sa ibang lugar. Dito, may isang babaeng nakaupo sa harap niya. Sinabi nitong matagal na mula nang may nakausap siyang tao, kaya marahil nasabik siya. Nagpakilala ang babae, Echidna, ang Witch of Greed. Kahit nagpakilala na ang babae bilang Witch of Greed, hindi natinag si Sob-Aro at hindi man lang kinabahan. Tinanong niya kung nasaan siya ngayon dahil kanina lang ay nasa madilim siyang lugar. Ipinaliwanag ng witch na hindi siya inilipat kundi inanyayahan sa isang witches' tea party. Pinaupo niya si Sob-Aro bago lumamig ang tsaa. Umupo si Sob-Aro at agad itong ininom, bagay na ikinagulat ng witch dahil basta niya itong tinanggap mula sa isang witch. Sinabi pa niya na ang tsaa ay mula sa kanyang body fluid na agad namang ikinataranta ni Sob-Aro. Nagulat si Echidna dahil tila normal lang ang kilos ni Sob-Aro kahit nasa harap siya ng isang witch. Dito sinabi ni Sob-Aro na hindi siya nabibighani sa kagandahan nito, kay Emilia lang nakatuon ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nagseryoso si Sob-Aro at tinanong kung ano ang kailangan ng witch sa kanya. Sagot ni Echidna, narito siya dahil ninais niya yon at maaari siyang umalis kung gugustuhin niya. Ngunit pinaalala niyang bihira ang pagkakataong makausap ang Witch of Greed. Pagkatapos, binago ni Echidna ang paligid at muling tinanong si Sob-Aro kung ano ang nais niyang malaman tungkol kay Carmilla, ang Witch of Lust, ang nagbigay ng emosyon sa mga non-human sa pagtatangkang punuin ang mundo ng pag-ibig. Tungkol kay Minerva, ang Witch of Wrath, ang nanakit upang magpagaling habang iniiyakan ang mundong wasak ng digmaan. Tungkol kay Sekhmet, ang Witch of Sloth, ang nagmaneho ng isang dragon lampas sa dakilang talon para lang magkaroon ng pagkakataong magpahinga. Tungkol kay Typhon, ang Witch of Pride, ang sa kabataan at kalupitan, hinatulan ng mga kriminal isa-isa. Tungkol kay Echidna, ang Witch of Greed, ang larawan ng uhaw sa kaalaman na gumawa ng mga bagay na pinagsisisihan niya kahit sa kaharian ng kamatayan. O tungkol sa Witch of Envy na pumatay sa lahat ng witches. Dahil sa bigat ng mga sinabi, nakita ang takot sa mukha ni Sob-Aro kasabay ng biglang kirot ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Echidna na epekto ito ng tsaa na pinagsama sa Envy Witch Factor upang mapahupa ang resistensya ni Sob-Aro at maayos silang makapag-usap. Ipinahayag din ni Echidna na nagawa ni Sob-Aro patayin ang may hawak ng Sloth Witch Factor, kaya lumipat ito sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa lugar na ito, ang Witch's Graveyard, ang sanctuary mismo, kung saan nakakulong ang kaluluwa ni Echidna. Nang tanungin ni Sob-Aro kung nasaan ang tunay na sanctuary, sinabi ng witch na nasa labas lamang ito ng mga ruins. Tinanong ni Sob-Aro kung kaya siyang palabasin at nagsimulang maglakad palayo habang pinipigilan pa siya ni Echidna para mag-usap pa sila. Ngunit wala na siyang interes at sinabing sa ibang araw na lang sila magkita, bagay na ikinalungkot ng witch. Lumitaw ang isang portal at mariing sinabi ni Echidna na hindi niya sasabihin kanino man ang naganap sa kanilang tea party. Pagkatapos, binigyan niya si Sob-Aro ng isang souvenir, ang karapatang harapin ang trial ng sanctuary. Dinilaan niya ang kamay nito, lumapit, at bahagyang itinulak si Sob-Aro palabas. Pagbalik ni Sob-Aro mula sa loob ng sanctuary, agad siyang lumabas at nakita si Otto na nakahandusay. Isang lalaki ang binuhat ito at basta na lang inihagis. Mabilis namang tumakbo si Patrash para saluhin si Sob-Aro at saka sinugod ang lalaki, kinagat pa nito sa balikat. Ngunit tila walang epekto, binuhat lang siya ng lalaki at ibinagsak dahilan para mawalan siya ng malay. Lumapit ang lalaki kay Sob-Aro para atakehin, ngunit bago ito makagalaw, sumigaw si Sob-Aro at tinanong kung kilala niya si Frederica. Napahinto ang lalaki at nagpakilalang Garfield. Sa loob ng karwahe, habang kasama na nila si Garfield, napansin niya ang babaeng nakahiga. Sinabi ni Garfield na ito ang half-devil na tinutulungan ni Roswell. Agad siyang kinorek ni Sob-Aro, half-elf si Emilia. Nagising naman si Emilia at agad na hinaranggan si Sob-Aro mula sa estrangherong lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Sob-Aro na si Garfield ito at siya ang maghahatid sa kanila papuntang sanctuary, kung saan naroon sina Ram at ang mga villagers.
Ayon kay Garfield, nalagpasan na nila ang barrier, kaya nagulat si Sub-Aro at tinanong kung nasa sanctuary na sila. Ipinaliwanag din ni Garfield na nag-react ang Blue Crystal ni Emilia dahil isa siyang half-elf tulad niya na mixed blood pero hindi ito gumagana sa mga human tulad ni Sub-Aro. Doon napagtanto ni Sub-Aro na ang sanctuary ay tirahan ng mga demi-humans. Nang buksan nila ang bintana, nakita nila ang mga kabahayan. Ayon kay Garfield, ito ang sanctuary na sinasabi ni Roswaal. Pagdating nila, sinalubong sila ni Ramp halatang disappointed dahil natagalan sila. Sinabi rin niya kay Emilia na hinihintay siya ni Roswaal. Sa isang silid, nadatnan nila si Roswaal na puno ng bandages at nagpapahinga. Binati niya sina Emilia at Sub-Aro dahil matagal-tagal na mula nung huli silang magkita. Naitanong ng dalawa kung bakit ganoon ang kalagayan niya at ipinaalam din ni Sub-Aro na epektibo na ang alliance nila kay Crush. Tinanong naman ni Emilia kung anong klaseng lugar ito dahil noong magkaroon siya ng contact sa barrier ay nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Tinawag nila itong sanctuary, ngunit tila hindi iyon umaayon sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Roswaal na ito ang Witch's Graveyard, ang lugar kung saan nanahan ang Witch of Greed si Echidna, at para sa kanya, iyon ang tunay na sanctuary. Idinagdag niya na ang barrier na ginawa ni Echidna ay nagpapahintulot lamang ng pagpasok ng mga hindi taga rito, ngunit nagkakaroon ito ng epekto sa mga nilalang na may dugong tumutugma sa ilang kondisyon. Dito naman nagsalita si Ram at tinanong si Emilia kung hindi ba siya nagtataka kung bakit hindi pa nakababalik sa mansion sina Roswaal at ang iba. Ipinaliwanag ni Roswaal na tila hindi sila pinapayagan ng lugar na makalabas. Biglang pumasok si Garfield at sinabi na ang dahilan ng kondisyon ni Roswaal ay dahil na-reject siya ng trial ng sanctuary. Sa oras daw na magkaroon sila ng contact sa barrier, hindi na sila maaaring makalabas. At ang tanging paraan para masira ang barrier ay ang pagdaan ng isang mixed blood sa graveyard's trial. Kapag sinubukan ito ng isang ordinaryong tao, masasaktan lamang gaya ng sinapit ni Roswaal. Mariinding sinabi ni Garfield kay Emilia na siya ang dapat sumira sa barrier. At kung hindi niya ito magawa, hindi niya palalayain ang mga villagers mula sa sanctuary. Kinamusta ni Sub-Aro ang mga villagers at sinabi niyang ligtas ang kanilang mga pamilya at natalo na nila ang umatake sa village. Alam na rin ng mga tao na hindi sila pinapayagang makalabas kaya pinakalma sila ni Sub-Aro at sinabing may tutulong sa kanila. Pumasok si Emilia, ang royal selection candidate, at inanunsyo na siya ang sasabak sa trial. Humingi siya ng suporta, pero nanahimik ang lahat. Lumapit ang village chief at tinanong kung bakit siya tutulong kahit ayaw sa kanya ng mga tao. Ipinaliwanag ni Emilia na nang makasama niya sandali ang kanilang mga pamilya, na-realize niyang ang pamilya ay dapat laging magkasama. Gusto niyang makabalik ang mga villagers sa kanilang pamilya at nais niyang maging kaibigan ng lahat sa harap niya. Dahil dito, tinanggap ng mga tao ang pakikipagkaibigan ni Emilia. Naghanda si Emilia at humingi ng gabay sa mga spirits bago pumasok sa sanctuary. Bago siya tuluyang pumasok, humingi muna siya ng lakas ng loob kay Sub-Aro. Sa isang nakakatawang sandali, ipinakita ni Sub-Aro ang chair niya para kay Emilia na ikinatuwa naman ito. Umilo ang sanctuary bilang hudyat na pasado si Emilia para sa trial kaya buong tapang siyang pumasok. Nagulat si Garfield nang biglang mawala ang liwanag kahit hindi pa tapos ang trial. Dahil dito, agad na tumakbo si Sub-Aro at muling nagliwanag ang sanctuary sa paglapit niya. Pagpasok ni Sub-Aro, nakita niyang nakahandusay si Emilia at nang lapitan niya ito, nawalan din siya ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang tila bumalik siya sa kanyang totoong mundo at naroon din ang kanyang ama. Sa kwarto ni Sub-Aro, masayang nagbobonding ang mag-ama habang nagre-wrestling. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina at sinabing oras na para kumain. Sa hapag, naghanda ang kanyang ina ng maraming green peas, ngunit dahil walang gustong kumain, naisip ng ama ni Sub-Aro na magsangag ng kanin at ihalo ito na himalang naubos nila. Pagbalik ni Sub-Aro sa kwarto, bigla siyang inatake ng matinding sakit ng katawan at napahiga sa kama. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang ama at tinanong kung may nagugustuhan na ba siyang babae. Nagulat si Sub-Aro pero ipinaliwanag ng kanyang ama na maganda ang panahon kaya nagyaya itong maglakad at magkwentuhan. Habang naglalakad sina Sub-Aro at ang kanyang ama, nakasalubong nila ang isang matanda na nagtanong kung anak niya ba si Sub-Aro dahil kamukha niya ito, pero agad itong bumawi at sinabing mas kamukha niya ang kanyang ina, kaya napangiti si Sub-Aro. Tinanong pa ng matanda kung bakit nasa labas siya gayong Lunes ngayon, ngunit biglang sumakit ang ulo ni Sub-Aro kaya nagpaalam siyang umalis. Pagdating sa parke, binigyan siya ng kanyang ama ng cola para gumaan ang pakiramdam. Dahil halatang hindi okay si Sub-Aro, nagbiro ang ama na babuhitin na lang niya ito pauwi.
Tumanggi si Sobaro at sinabing wala ring pinagkaiba kahit nasa bahay sila. Muling tinanong ng ama kung may nagugustuhan ba siyang babae, ngunit bago siya makasagot, may boses siyang narinig na tumatawag sa kanya, isang boses na hindi narinig ng kanyang ama. Dito diretsong sinabi ni Sobaro na bakit hindi na lang niya tanungin kung bakit hindi na siya pumapasok sa school. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing gusto niya talagang pag-usapan iyon dahil ramdam niyang may dahilan si Sobaro. Nagtaka si Sobaro kung bakit niya biglang binuksan ang usapan at sagot ng ama ay dahil nakita niya kaninang umaga na masaya ang anak niya. Habang nag-uusap sila, muling sumakit ang ulo ni Sobaro at muli niyang narinig ang boses ng isang babae. Pagmulat niya, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala na paulit-ulit na nagtatanong kung sino siya, at sa sumunod na pagkurap, si Emilia na ang nasa harap niya. Dahil dito, ngumiti siya sa kanyang ama at inaming may babae siyang nagugustuhan. Sinabi ni Sobaro sa kanyang ama na bigla na niyang naaalala ang lahat kung ano ang matagal na niyang kinatatakutan at kinatatakbuhan. Inamin niya na gusto niyang tawagin ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang kahinaan dahil nasasaktan siya. Para sabihin sa kanya na isa siyang tanga na hindi kailanman naging sapat at isang mayabang na nagmamalinis. Ikinwento niya na kahit sa school at sports, kahit may mga bagay siyang magaling dati, unti-unti itong lumiit at nawala hanggang sa naisip niyang wala naman itong halaga. Mas pinili niyang patawanin ng iba dahil pakiramdam niya mas astig yon, pero kapag nagsimula siya, kailangan niyang mas higgitan yon sa susunod na araw dahil ayaw niyang sabihan siyang boring. Hanggang sa isang araw, na-realize niyang mag-isa na lang siya at walang espesyal tungkol sa kanya. Simula noon, nabuhay siya ng tila wala lang, pilit na hindi pinapansin ng kahit sino. Pero pagdating niya ng high school, dumating ang araw na ayaw na niyang pumasok. Sa kabila nito, kahit gaano siya kaawa-awa, nanatiling mabait at normal ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang at iyon ang pinakakinakatakutan niya. Tumayo ang ama ni Sobaro at bigla siyang hinedbutt. Sinabi ng kanyang ama na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nagawa pa rin niyang tumayo mag-isa, kaya wala na siyang dapat ikahiya o ay dailan pa. Pagkatapos, sinabi rin ng ama na kapag tumanda sila ng kanyang ina, responsibilidad niya bilang anak na alagaan sila. Dahil dito, napaiyak si Sobaro at paulit-ulit na humingi ng pasensya. Niyakap siya ng kanyang ama at sinabing, gaano man karaming panahon ang lumipas, ang kulit mo pa rin. Isang umaga, makikita si Sobaro na nakasuot na ng kanyang uniform at handang pumasok sa school. Nagpaalam siya sa kanyang ina na masaya sa pagbabalik niya pero halatang nag-aalala pa rin. Sinabi ni Sobaro na nahanap na niya ang kanyang motivation kaya huwag itong sirain. Habang naglalakad sila, inakala ni Sobaro na ihahatid siya ng kanyang ina pero sagot nito ay pupunta lang siya sa tindahan. Naitanong niya kung ano ang napag-usapan nila ng kanyang ama at sagot ni Sobaro ay wala namang espesyal pero nagbigay iyon ng pagkakataon para maalala niya ang kanyang nakaraan. Sinabi ng ina na mas nauunawaan ng mga magulang ang kanilang anak bago pa nila ito ma-realize maging ang dahilan ng hindi niya pagpasok sa school. Dagdag pa niya, kahit sinubukan niyang tulungan si Sobaro noon, parang walang nagbago. Ngunit napansin ng kanyang ina na may isang taong nakapagpabago sa kanya at naniniwala siyang malaking tulong iyon. Sumang-ayon si Sobaro at sinabing mabubuti silang tao. Sinabi ng ina na kaya niyang gawin ang best niya sa paraan na sarili niyang estilo. Nagpaalam na ang ina at naglakad sa kabilang direksyon pero biglang sumigaw si Sobaro. Sinabi niyang may kailangan siyang gawin kaya matatagalan bago sila muling magkita, ngunit lagi niya silang aalalahanan. Lumapit ang ina at sinabing naiintindihan niya iyon dahil siya ang kanyang ina. Napaiyak si Sobaro at humingi ng tawad dahil pakiramdam niya wala siyang nagawa para sa kanila. Ngumiti ang kanyang ina at sinabing ang mahalaga ay hindi kung paano nagsimula o kung ano ang nangyari sa gitna, kundi kung paano ito nagtatapos. Napangiti si Sobaro, nagpaalam, at sinabihan siya ng ina na mag-ingat. Habang papalayo siya, nag-flashback sa kanya ang mga nakaraang alaala at masaya siyang nagpaalam muli sa kanyang ina. Inipon ni Sobaro ang lahat ng tapang bago buksan ang pinto ng classroom. At pagbukas niya, bumungad sa kanya si Echidna. Sinabi ni Sobaro na bagay kay Echidna ang suot nitong uniform, kaya natawa ito at nagpasalamat. Ipinaliwanag ni Echidna na nasa loob sila ng graveyard at nagsimula na ang kanyang trial dahil qualified siya. Unti-unti itong naalala ni Sobaro at nagtanong kung ano ang ginawa ng witch sa kanya dahil pati siya mismo ay nalimot niya, pati kung nakapasa ba siya. Pinaliwanag ni Echidna na ang lahat ng nakikita niya, ang paligid at maging ang kanyang mga magulang ay memoryang nagmula mismo kay Sobaro. Pero para kay Sobaro, kahit gawa-gawa lamang ang mundong iyon, kontento siya sa naging resulta dahil tinanggap siya ng kanyang mga magulang at nasabi niya sa kanila ang lahat ng nais niyang iparating.
Ngumiti si Echidna at sinabing tapos na ang unang trial at 3 ang kabuoang trials ng graveyard. Kailangang makapasa ni Sub-Aro sa lahat upang mapalaya ang sanctuary. Habang unti-unting naglalaho ang paligid, sinabi ni Echidna na kapag lumabas siya ngayon ay makakabalik na siya sa loob ng graveyard. Bago umalis, taos-pusong nagpasalamat si Sub-Aro na ikinagulat ni Echidna. Sinabi niya na kahit hindi tunay ang mundong iyon, nagpapasalamat siya dahil nagawa niyang sabihin ang nais niya sa kanyang mga magulang. At mariin niyang idinagdag na hindi siya ang taong makakapasa sa lahat ng trials at magpapalaya sa sanctuary, may ibang tao na gagawa nito. Nagising si Sub-Aro at nakita niya si Emilia na tila takot na takot. Sinabi ni Emilia na nasa loob siya ng trial pero hindi na niya naituloy ang kwento dahil bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at nagsimula ng mag-hallucinate. Walang nagawa si Sub-Aro kundi paulit-ulit na sabihing ayos lang ang lahat. Habang nagpapahinga si Emilia, nagbigay ng suggestion si Otto. Sinabi niyang posibleng makalabas lahat ng tao sa sanctuary kahit hindi tapusin ang trial. Ipinaliwanag niya na bakit hindi buhati ng mga normal na tao ang mga mixed blood habang wala silang malay para mailabas sa barrier. Biglang dumating ang elf na nakita kanina ni Sub-Aro at nagpakilalang si Ryuzu. Sinabi niyang hindi uubra ang plano ni Otto. Kapag hinawakan ng isang mixed blood ang barrier, agad nitong inaalis ang kanilang malay, sa madaling salita, itinataboy nito ang kanilang kaluluwa. At kung sakaling may alis sila habang walang malay at maiwan ang kanilang kaluluwa sa barrier, mamamatay sila. Naitanong ni Sub-Aro kung bakit silang dalawa ni Garfield na parehong mixed blood ay hindi na lang sumubok gawin ang trial. Ipinaliwanag ni Ryuzo na kung pagsisikap lang ang basehan, kaya nilang subukan, pero hindi nila kayang palayain ang sanctuary dahil may kontratang iniwan sa kanilang mga residente ng sanctuary sa loob ng maraming henerasyon, isang responsibilidad na pumipigil sa kanila na isagawa ang trial. Kinaumagahan, paggising ni Emilia ay agad siyang humingi ng pasensya kay Sub-Aro dahil nawalan siya ng katinoan sa loob ng graveyard. At kusang gumalaw ang kanyang kamay para hawakan si Sub-Aro, at agad din siyang nahiya dahil hindi naman niya normal na ginagawa iyon. Dahil dito, natuwa si Sub-Aro at tila inaasar pa si Emilia. Kinagabihan, muling sinubukan ni Emilia ang trial. Habang naghihintay sa labas sina Sub-Aro at ang iba, natanong ni Sub-Aro si Garfield kung may gusto ba itong gawin kapag nakalabas na siya sa sanctuary. Sagot ni Garfield, ang isang taong malayang pumasok at lumabas ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang nararamdaman nilang mga nakakulong, kasama na si Ryuzu. Habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang pag-iyak ni Emilia habang lumalabas mula sa graveyard. Kasabay nito, nawala ang liwanag sa sanctuary. Muling humingi ng pasensya si Emilia dahil hindi pa rin niya nalalagpasan ang trial. Sa kwarto ni Roswell, pinatawag niya si Sub-Aro para mag-usap. Sinabi ni Roswell na ibibigay niya ang lahat para tulungan si Emilia na manalo sa Royal Selection dahil partners in crime naman daw sila. Agad itong pinuna ni Sub-Aro at sinabing dapat partners lang ang tawag dito. Nainis si Sub-Aro at diretsong sinabi na alam ng lahat na magdudulot ng gulo ang Witch's Cult kapag in-announce na ang paglahok ni Emilia sa publiko. Dahil dito, tinanong niya si Roswell kung may tinatago ba itong impormasyon tungkol sa Witch's Cult mula kay Emilia. Napuno si Sub-Aro ng galit habang naaalala ang lahat ng nangyari, at sinabing kung nandoon si Roswell noon, hindi sana naganap ang mga trahedya. Sumagot si Roswell na ginawa naman ni Sub-Aro ang dapat niyang gampanan habang wala siya. Ngunit hindi na nakapagpigil si Sub-Aro at muntik na niyang suntukin si Roswell, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ram. Hindi makapaniwala si Sub-Aro na natitiis ni Ram ang lahat ng ginagawa ni Roswell kahit iniwan siya sa mansion bilang isang sakripisyo. Sinabi ni Ram na lahat ng ginawa ni Roswell ay kanya nang tinatanggap at hindi na iyon mababago. Harapan namang tinanong ni Sub-Aro kung ayos lang ba kay Ram ang nangyari kay Rem dahil lang sa rason na iyon. Ngunit hindi alam ni Ram kung sino si Rem, ang pangalang iyon ay walang kahulugan para sa kanya. Ipinaliwanag na rin ni Roswell kung bakit wala siya noong umatake ang Witch's Cult sa mansion, sinadya niya raw iyon upang masigurong hindi niya kakailanganing harapin ang kulto ng mag-isa. Hinayaan niyang mangyari ang mga pangyayaring iyon. Lalong nagalit si Sub-Aro dahil hindi alam ni Roswell kung ilang tao ang namatay dahil sa kanyang pagkawala. Mariin pa niyang sinabi na kung nanatili siyang isang walang silbi, isang basurang walang nagagawa, ano kaya ang ginawa ni Roswell. Tumugon si Roswell na may tiwala siya kay Sub-Aro na gagawin nito ang lahat para kay Emilia, bubuo ng alyansa kay Crush, ibibigay ang buong sikap, at pati buhay ay isasakripisyo para labanan ang Witch's Cult. At dahil umaapaw na ang tensyon, tinapos na ni Roswell ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, naghahanda na ang mga villagers sa pag-alis matapos kumbinsihin ni Sub-Aro si Garfield na pauwiin na sila sa kanilang pamilya habang naiwan naman si Emilia sa loob ng barrier.
Sinabi ni Ram na may mensahe si Roswell kung natatakot si Sub-Zero harapin si Frederica, puntahan lang niya si Beatrice at sabihin ang linyang, sinabi ni Roswell na itanong ang tanong dahil magbabago raw ang lahat kapag narinig ito ni Beatrice. Dumating si Emilia para bigyan ng gabay si Sub-Zero at ang grupo bago umalis. Nagpasalamat si Sub-Zero kay Garfield sa paghatid sa kanila hanggang dulo ng barrier. Nabanggit ni Garfield na gusto sana niyang si Sub-Zero na ang pumalit kay Emilia sa trial dahil palagi raw itong mukhang bigo pag lumalabas. Sagot ni Sub-Zero, buo ang tiwala niya kay Emilia. Pag-alis nila, iniabot ni Garfield ang isang blue crystal at sinabing ipakita iyon kay Frederica kung kinakailangan at kung hindi siya makabalik, sila raw ang magdurusa. Ligtas na nakabalik sina Sub-Zero at ang mga villagers. Pagpasok niya sa mansion, napansin niyang walang tao kaya agad niyang naalala si Rem at dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Ngunit nadapa siya at doon niya nakita na napiunit na ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. May babaeng nagsalita sa likuran at sinabing, hindi ba nangako ka na iingatan mo ang iyong bituka hanggang sa muli nating pagkikita? Muling nag-reset si Sub-Zero matapos siyang patayin ni Elsa at bumalik siya sa sandali pagkatapos ng trial. Tulad ng dati, takot at balisa pa rin si Emilia. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya naipasa ang trial at nais niya itong pag-usapan. Ipinaliwanag ni Sub-Zero na ang trial ay nagpapakita ng nakaraan at sinabi niyang nagawa niyang makapasa. Nagtanong si Emilia kung ano ang nakita niya at dito inamin ni Sub-Zero na may 3 trial na kailangang malagpasan para mapalaya ang sanctuary. Sinabi rin niyang siya na lang ang tatapos sa mga natitirang trial dahil ayaw na niyang makita si Emilia na nahihirapan. Sumingit si Garfield at iginiit na si Emilia ang dapat gumawa ng trial, taliwas sa natatandaan ni Sub-Zero. Mariin namang sinabi ni Emilia na dapat siyang pagkatiwalaan kung hindi niya haharapin ang trial at iaasa na lang lahat kay Sub-Zero, paano pa niya mapapatunayan ang sarili niyang lakas. Bago umalis sina Garfield at Ryuzo, natanong ni Sub-Zero kung bakit tutol si Garfield sa kanyang suggestion. Ipinaliwanag ni Ryuzo na naniniwala si Roswell na si Emilia ang makakapagpalaya sa sanctuary. Pagkaalis ng dalawa, agad nag-alala si Sub-Zero tungkol sa nangyayari sa mansion lalo na sa biglaang paglitaw ni Elsa. Alam niyang imposibleng hindi gumawa ng masama si Elsa kina Rem at sa iba pa, kaya't nagduda rin siya kung may kinalaman ba si Frederica dito. Pagdating niya sa silid ni Roswell, sinabi ni Sub-Zero na ipaalam kina Ryuzo at Garfield na payagan ng umuwi ang mga villagers sa kanilang pamilya. Ipinahayag din niyang babalik siya sa mansion mag-isa dahil tila may kakaibang pinaplano si Frederica. Sagot naman ni Roswell, nabanggit na raw iyon ni Ram at hindi niya nakikitang magagawa iyon ni Frederica. Ngunit iginiit ni Sub-Zero na si Frederica ang nagbigay ng glowing stone kay Emilia at malinaw itong patunay na may itinatago o pinaplano siya. Kinaumagahan, naghanda na si Sub-Zero para bumalik sa mansion at nalaman niyang inutusan ni Roswell si Ram na samahan siya. Habang nag-uusap sila, dumating si Garfield matapos mabalita ang babalik si Sub-Zero sa mansion. Nagpaalam si Sub-Zero, sinabi niyang babalik sila kinabukasan at siya muna ang bahala sa lahat. Napansin ni Sub-Zero ang suot ni Garfield na blue crystal at tinanong kung wala ba itong ibibigay sa kanya. Hindi agad naintindihan ni Garfield, kaya si Ram ang nagpaliwanag kung ang babaeng mahal mo ay aalis para gampanan ang tungkulin niya, wala ka bang ibibigay para magsilbing gabay? Dito ibinigay ni Garfield ang kanyang blue crystal at agad nang umalis sina Sub-Zero at Ram. Habang nasa biyahe, sinabi ni Sub-Zero kay Ram na may isang napaka-importanteng bagay siyang dapat ipaalam. May isang babaeng pinakamahalaga para sa kanya, ang babaeng nagngangalang Rem. Pagdating nila Sub-Zero sa mansion, sinalubong sila ni Petra. Agad niya itong niyakap, magaan ang loob dahil ligtas pa ang lahat. Nagpakilala din si Petra kay Ram dahil ito ang una nilang pagkikita at magalang niya itong binati bago sila ihatid sa silid ni Rem. Pagkapasok ni Ram at makita si Rem, hiniling niyang lumabas muna si Sub-Zero. Sa labas, sinabi ni Sub-Zero sa sarili, ito na ang simula para sa kanila. Biglang lumitaw si Frederica, nagulat sa pagbabalik ni Sub-Zero. Napansin niyang wala si Emilia, kaya alam niyang hindi pa tapos ang trial. Ipinakita ni Sub-Zero ang blue crystal na agad nakilala ni Frederica bilang pagmamay-ari ni Garfield. Nagtanong si Sub-Zero kung bakit niya ginamit ang glowing stone para i-teleport siya, ngunit iginiit ni Frederica na wala siyang alam sa sinasabi niya. Ipinunto pa ni Sub-Zero na alam niyang may pinaglilingkuran si Frederica para mapigilan ang paglaya ng sanctuary, ngunit mariin itong tinangjing may alam siya. Dumating si Ram at direktang tinanong si Frederica kung bakit nito ibinigay ang glowing stone kay Sub-Zero. Hindi siya makasagot, kaya sinabi ni Ram na dahil yun sa kanyang panunumpa.
Inamin naman ito ni Frederica at sinabing hindi niya pwedeng isiwalat ang lahat. Dahil dito, nagalit si Ram, itinuring itong pagtataksil at nagpa siya na dadalhin si Frederica pabalik sa sanctuary. At sinabing sasama naman siya ng walang pagtutol. Biglang nagpakita si Elsa, hawak-hawak si Petra. Sa sigaw ni Petra na, tumakbo na, agad umatake sina Ram at Frederica, nagbigay ng pagkakataong makatakas ang bata. Nasugatan pa ni Ram si Elsa, ngunit hindi iyon alintana ng kalaban. Gumamit si Subaru ng smoke bomb para makatakas, ngunit tinamaan siya ng malaking karayom sa likod. Si Frederica man ay tinamaan ng sunod-sunod na karayom. Sa pagtakas nila, naalala ni Subaru sina Rem at Beatrice at sinabi niyang kailangan nilang iligtas. Tutol si Ram at sinabing dapat na silang tumakbo, ngunit hindi ito matanggap ni Subaru. Kaya sinabi ni Frederica na tama si Subaru, kailangan nilang iligtas ang dalawa. Tinanggal niya ang kanyang suot, lumiwanag ang blue crystal, at nag-transform siya bilang isang beast. Iniwan niya kina Subaru ang pagtakbo, at bumalik siya upang harapin si Elsa. Habang papunta sila sa silid ni Rem, hinarang sila ng isang beast. Tumakbo sila papasok sa isang kwarto, at nagpa siya si Ram na ay attract ang halimaw para makatakas sina Subaru at Petra. Ngunit bago sila makalayo, may bumagsak sa kanilang harapan. Sa pagdilat ni Subaru, nakita niya ang mga paa ni Ram na abala sa pakikipaglaban. Sinubukan siyang iligtas ni Patrash ngunit ibinato lang sila pabalik sa mansion. Pagkamalay ni Subaru, tinanong niya si Petra kung ayos lang ba ito, ngunit nagulat siya dahil kamay na lang ni Petra ang hawak niya. Nakalatay ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa paligid. Habang papalapit siya sa silid ni Rem, naroon sa likuran niya si Elsa. Galit niyang tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Sagot ni Elsa, hindi niya ito pwedeng sabihin, at napaaga raw ang pagdating niya kaya hindi naging perpekto ang plano. Sinabi ni Elsa na tatapusin na niya si Subaru. Sa huling sandali, mabilis na pumasok si Subaru sa isang kwarto, ang kwarto ni Beatrice. Napahinto siya at natanong, bakit mo ako iniligtas? Pilit pa ring binubuksan ni Subaru ang pinto, ngunit sinabi ni Beatrice na huli na ang lahat. Sinubukan pa sana siyang ehil ni Beatrice pero tumanggi si Subaru. Tinanong niya kung bakit siya ang inililigtas ni Beatrice at kung gusto niya talagang magligtas, bakit hindi ang iba. Sagot ni Beatrice, wala siyang rason para iligtas ang sinuman maliban kay Subaru. Nagngingit-ngit si Subaru, sinasabing dahil sa pagligtas sa kanya, mas lalo lang masisira ang lahat. Dapat daw ay pinabayaan na lang siyang mamatay. Sa sobrang galit at desperasyon, sinipa niya ang mesa at kinuha ang isang patalim para tapusin ang buhay niya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Beatrice, ayaw nitong mamatay si Subaru. Napansin ni Subaru ang Black Gospel at tinanong kung bakit ito naroon. Mahigpit itong niyakap ni Beatrice na para bang napakahalaga nito. Tinanong ni Subaru kung pareho ba ito sa libro ng Witch's Cult, ngunit sagot ni Beatrice, hindi niya yun pwedeng sabihin. Sunod-sunod na tanong ang ibinato ni Subaru, pero iisa lang ang sagot ni Beatrice, wala sa libro ang mga iyon, kaya wala siyang sagot. Muling nagtanong si Subaru, sinabi ba ng libro na iligtas mo ako? Pasigaw na sagot ni Beatrice, oo. Lahat ng ginagawa ko, nakikita ko, at sinasabi ko, nasa librong ito. Unti-unting lumapit si Subaru, ngunit hinampas siya ni Beatrice gamit ang libro. Sa sandaling iyon, pumasok si Elsa sa silid. Sinubukang pigilan ni Subaru ang paglapit nito kay Beatrice, ngunit natawa lang si Elsa, at tinapos niya ang buhay ni Subaru. Muling bumalik si Subaru sa nakaraan, sa parehong lugar ng sanctuary kasama si Emilia, at tulad ng dati, nanginginig pa rin ito sa takot. Habang nasa labas ng bahay, naisip ni Subaru na kailangan niyang kausapin si Roswell para tanungin tungkol kay Beatrice, isang bagay na hindi niya nagawa noong nakaraang loop. Tinanong siya ni Otto kung ayos lang ba siya, at nakangiting sumagot si Subaru na wala siyang dapat ipag-alala. Nagtaka si Otto dahil tila kalmado si Subaru kahit ganoon ang lagay ni Emilia. Habang nag-uusap sila, dumating si Garfield at sinabing gusto niyang makausap si Subaru. Dinala niya ito kay Ryuzo na siyang may gustong kumausap sa kanya. Tinanong ni Ryuzo kung ano ang gagawin ni Subaru kung malaman niya ang dahilan ng pag-alis ni Frederica sa sanctuary. Sagot ni Subaru, gagamitin niya ang impormasyong iyon para tulungan ang lahat na makaalis nang walang sino man ang kailangan pang sumubok ng trial. Ipinaliwanag ni Ryuzo na nakaalis si Frederica dahil hindi tumama sa kanya ang kondisyon ng barrier. Dito nagsalita si Garfield, magkaiba raw sila ng ama. Si Frederica ay anak ng human na ina at mixed blood na ama, kaya malaya siyang makalabas-pasok sa kagubatan. Ngunit, ayon kay Garfield, iniwan na ni Frederica ang sanctuary 10 taon na ang nakalipas.
Humiling si Subaru sa dalawa na huwag ipaalam sa iba ang sasabihin niya, gusto niyang siya ang gumawa ng trial imbes na si Emilia. Paliwanag niya, noong pumasok siya sa graveyard dati para tulungan si Emilia, nakabalik siyang ligtas, ibig sabihin, qualified siya sa trial, at nalampasan na rin niya ang unang bahagi. Naintindihan ni Ryuzo ang intensyon ni Subaru, kaya sinabing may mahalaga rin siyang sasabihin sa kanya, pero sa ngayon, kailangan muna niyang manahimik. Bigla siyang sinunggaban ni Garfield at sinakal. Ilang sandali lang, naka-blindfold na si Subaru, nakatali ang katawan, at nakabusal. Sinabi ni Garfield na nasa isang liblib na bahagi sila ng sanctuary at walang nakakaalam sa kinaroroonan nila. Idinugtong pa niya na naramdaman niya ang miasma mula sa katawan ni Subaru, patunay, ayon kay Garfield, na isa siyang witch cultist. Mas lalo raw lumakas ang amoy nang lumabas si Subaru sa graveyard. Naguluhan si Subaru kung paano naamoy ni Garfield ang witch's scent. Sinubukan niyang kagatin ang sariling dila para mamatay, pero mabilis siyang pinigilan ni Garfield at muling binusalan. Dahil sa pagkawala ni Subaru, nagtulong-tulong sina Emilia at ang mga villager para hanapin siya. Sinabi ni Garfield na delikado ang maglakad sa kagubatan mag-isa sa gabi at maaaring hindi basta-basta makabalik. Napansin ito ni Otto kaya dinala siya ni Garfield sa isang lugar na silang dalawa lang. Doon, binalaan siya ni Garfield na manahimik at pinakita ang isang bagay na agad ikinainteres ni Otto. Samantala, pilit namang kumakawala si Subaru mula sa pagkakatali habang naaalala ang mga nangyari sa mansion at sa mga nakalipas na araw. Bigla niyang narinig ang boses ni Otto na nagsabing huwag siyang maingay. Tinanggal ni Otto ang tali ni Subaru at sinabing masaya siyang buhay pa ito. Ipinaliwanag niya na 3 araw nang nakakulong si Subaru at gabi ngayon, oras ng trial ni Emilia. Nang tanungin ni Subaru kung ano ang mga nangyayari sa labas, sinabi ni Otto na nagpapanik ang lahat sa labas at patuloy ang paghahanap sa kanya. Inutos pa nga ng Margrave kay Emilia na unahin ang pag-clear ng sanctuary para makapagtayo ng search party. Pero sa kabila nito, bigo pa din si Emilia sa mga trial. Nagulat si Subaru kung bakit sinasagip siya ni Otto. Ipinaliwanag ni Otto na pinaghinalaan siya ni Garfield dahil siya ang huling nakitang kasama ni Subaru. Pinakita pa di umano ni Garfield ang isang glowing stone para patahimikin siya, pero hindi niya ito tinanggap at tumakbo hanggang makarating sa lugar kung nasaan siya ngayon. Nagpasalamat si Subaru pero nagtanong kung bakit niya ito tinutulungan. Nahihiyang sinabi ni Otto na, weird man pakinggan, gusto niyang subukang tulungan ang isang kaibigan. Natawa si Subaru, hindi makapaniwala, pero pagkatapos ng tawa ay sinabing, kaibigan nga talaga kita. Nagpasalamat siya kay Otto sa pagligtas sa kanya. Paglabas ni na Subaru at Otto, sinalubong sila ni Ram na inutusan ni Roswell para tulungan si Subaru. Sinabi ni Ram na kailangan na nilang tumakas habang abala pa si Garfield sa pagbabantay sa trial ni Emilia, pero tumanggi si Subaru dahil may kailangan pa siyang gawin. Pumunta siya kay Roswell para tanungin kung miyembro ba si Beatrice ng Witches Cult. Tinanong ni Roswell kung bakit at ipinaliwanag ni Subaru na nakita niya itong may hawak na gospel. Mariing sinabi ni Roswell na hindi ito gospel kundi isang bihirang magical text na nakakapagsabi ng hinaharap at 2 kopya lang ang umiiral sa mundo. Sinabi pa ni Roswell na para matulungan siya ni Beatrice, kailangan niyang banggitin ang mga salitang, ako ang taong iyon. Kapag sinabi niya ito, makikipag-alyansa raw si Beatrice sa kanya at magiging malaking tulong sa problema sa sanctuary. Paglabas ni Subaru mula sa silid ni Roswell, tinanong niya si Otto kung ano ang plano. Sagot ni Otto, sasakay silang dalawa kay Patrash. Pero naalala ni Subaru na kung may gulo sa mansion, hindi nila ito kakayanin ng sila lang. Kaya iminungkahi ni Ram na sumama siya, pero natanong nila kung paano silang 3 kasya sa iisang mount. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Garfield na may pulang aura, halatang galit. Tinanong niya kung saan sila pupunta, at matapang na sagot ni Ram, ilalabas nila si Subaru sa sanctuary. Dahil sa panganib, agad hamarang sina Ram at Otto para protektahan si Subaru at bigyan siya ng oras tumakas. Habang palis sina Subaru at Otto, sumipol si Otto at lumabas ang mga taong bayan ng Arlam bitbit ang mga lampara, handa silang gabayan si Subaru papunta sa barrier. Ngunit bago sila makatakas, isang malakas na kalampag ang narinig, kasunod ang pag-atake ni Garfield na nag-transform na sa anyong beast. Nabigla si Subaru, nanginginig habang nakiusap na huwag saktan ang mga tao at gagawin niya ang anumang utos ni Garfield. Pero hindi siya pinakinggan, papatayin na sana siya ni Garfield nang sinalo ni Otto ang atake, dahilan para mapunit ang katawan nito. Sa lakas ng sigaw ni Garfield, napatalsik si Subaru. Habang papalapit si Garfield, makikitang sinusubukan pa rin ng mga villagers na protektahan si Subaru, pero madali silang pinapatay ng beast.
Inihagis ni Patrash si Sabaro palayo at nagliwanag ang blue crystal. Pagmulat ni Sabaro, bumalik siya sa loob ng sanctuary. Paglabas niya, laking gulat niya dahil puno na ng nyebe ang paligid. Naglakad siya para malaman ang nangyayari pero wala siyang makita ni isang tao. Doon niya nakita ang isang rabbit, nang subukan niyang hawakan, pinutol nito ang kanyang kamay at kinain nito ang kanyang daliri. Ilang sandali pa, nagsilabasan ang napakaraming rabbit at sinimulan siyang kainin ng buhay. Pagmulat ni Sabaro, nabalot pa rin ng kilabot ang buong katawan niya, tila ramdam pa rin niya ang bawat matinding kagat ng mga rabbit sa kanyang laman. Paulit-ulit niyang inuuntog ang ulo sa sahig habang paos na inuusal ang bakit na parang hindi niya matanggap ang sinapit niya. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, muling bumukas ang pintuan ng espasyo ni Echidna at naimbitahan siyang muli sa tea party nito. Pagdating niya sa mundo ni Echidna, agad niyang naramdaman ang kakaibang kalmadong bumabalot sa kanya na taliwas sa matinding takot na naramdaman niya ilang sandali lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Echidna na epekto ito ng tsaa na ininom niya noong huli nilang pagkikita na nakaapekto sa kanyang sloth witch factor at nagbigay sa kanya ng mental stability. Habang humihinga ng mas maayos, tinanong ni Sabaro kung posible bang baguhin ang panata, ang sumpang pumipigil sa kanya na ibahagi ang kanyang sikreto kapag nakabalik na siya sa totoong mundo. Sinabi niyang handa siyang magbayad ng anumang kapalit kahit ano pa ang hingi ni Echidna. Namula si Echidna sa kanyang sinabi at medyo nahihiyang umami na may paraan nga. Sandaling ngumiti si Sabaro, may halong pag-asa. Pero agad din siyang nabalot ng seryosong pagdududa. Tinanong niya kung gaano kalalim ang nalalaman ni Echidna tungkol sa kanya. Sagot ni Echidna, alam ko lang ang alam ko at idinugtong na ang tanging hangarin niya ay malaman ang lahat tungkol sa mundong ito. Doon napagtanto ni Sabaro na mula pa nung huling tea party nila, tila alam na ni Echidna ang lihim niya. Kaya sa wakas, ibinulalas ni Sabaro ang pinakamalaking bigat na matagal niyang tinatago, ang return by death. Nauutal siyang nagpakawala ng bawat salita, pilit na hinuhugot ang lakas ng loob habang binabalikan sa isip ang bawat masakit na kamatayan na dinanas niya. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang pagbalik sa kamatayan, kita ang panginginig sa boses niya, para bang muling nabubuhay ang mga bangungot. Makalipas ang ilang sandali, hindi na niya nakayanan at tuluyan siyang napaiyak. Simula nang makarating siya sa mundong ito ang kauna-unahang beses na naibahagi niya ang lihim na iyon, at sa wakas, may nakarinig. Lumapit si Echidna, marahang hinahaplos ang ulo ni Sabaro. Sinabi niyang alam niya ang bawat hakbang na ginawa nito bago makarating doon. Gusto niyang malaman ang iniisip niya, ang bawat emosyon, at ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang balikat. Sapagkat si Echidna ang Witch of Greed, ang babaeng uhaw malaman ang lahat kahit ang pinakaitinatago niyang katotohanan. Nagpakita ng galit si Echidna sa nilalang na naghatid kay Sabaro sa sukdulan ng paghihirap, ang Witch of Envy. Alam niyang ngayon ay aware na si Sabaro sa puwersang hawak niya, isang kapangyarihang halos kauri ng sa isang witch. Ipinaliwanag naman ni Sabaro na wala siyang ideya kung bakit sobra ang pagkakataon ng Witch of Envy sa kanya. Sagot ni Echidna, walang sino man ang tunay na nakauunawa ng takbo ng isipan ng naturang witch. Mula rito, natanong ni Sabaro kung may limitasyon ba ang kakayahan niyang return by death. Ayon sa tansya ni Echidna, tila wala. Sinunod ito ng tanong kung bakit sa kanya ipinagkaloob ang ganoong kapangyarihan, at tugon ni Echidna, upang hindi siya tuluyang mamatay at mapanindigan niya ang destiny na dapat ay ginagawa niya ng tama. Kung may mga bagay na hindi niya mabago kahit gaano pa siya magsumikap, maaaring hindi iyon bahagi ng itinakdang kapalaran. At ang desisyon ni Sabaro na iligtas ang kahit sino gamit ang kapangyarihang iyon ay manggagaling lamang sa sarili niya. Pero may kapalit, kapag binago niya ang destiny ng may matitinding sakripisyo, hindi na niya maibabalik ang mga taong nasawi. Dahil dito, napagpasyahan ni Sabaro na gagamitin niya ang return by death hanggang sa huling pagkakataon kung kinakailangan, lalo't napakarami pa rin ang hindi niya nauunawaan, tulad na lang ng pag-atake sa kanya ng mga rabbit. Ipinaliwanag ni Echidna na ang mga iyon ay tinatawag na Great Rabbit, isa sa 3 Great Mob-is, na nilikha 400 years ago ng Witch of Gluttony na si Daphne. Kahit mas malakas ang white whale na tinalo ni Sabaro, mas mapanganib at mas mahirap puksain ang Great Rabbit dahil sa napakalaking bilang nito at anumang buhay na makita nila ay nagiging pagkain. Dagdag pa ni Echidna, ang Great Rabbit ay may kakayahang magparami ng walang katapusan, at ang tanging paraan para tuluyang mapuksa sila ay patayin silang lahat ng sabay-sabay. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya ngunit tila nag-aalinlangan kung dapat niya iyong ilabas. Iminungkahi niyang maaaring mabigyan si Sabaro ng pagkakataong makausap si Daphne mismo. Nagulat si Sabaro dahil inakala niyang patay na ang lahat ng witches.
Doon ipinaliwanag ni Echidna na ang kaluluwa ng bawat namayapa ay nananatili sa Castle of Dreams, ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Binalaan niya rin si Sub-Aro na delikado ang makipag-usap kay Daphne, ngunit dahil siya ang lumikha sa Great Rabbit, siya rin ang pinakamainam pagkuhanan ng impormasyon. Pumayag si Sub-Aro. Pagkaalis ni Echidna, isang bata ang biglang lumitaw, si Typhon, ang Witch of Pride. Hinawakan nito ang kamay ni Sub-Aro, at bago pa niya mamalayan ay naputol na ang buong braso niya. Sa paglakad niya para kunin ito, nagkadurog-durog naman ang iba pang bahagi ng katawan niya na parang salamin. Pagkaraan niyang bumagsak, umalis si Typhon. Mula naman sa himpapawid ay bumagsak si Minerva, ang Witch of Wrath, at mabilis na ibinalik ang bawat piraso ng katawan ni Sub-Aro. Nagpasalamat si Sub-Aro bago siya muling iniwan ni Minerva. Sunod na nagpakita ay si Daphne, ang Witch of Gluttony. Agad niyang tinanong kung ano ang gustong malaman ni Sub-Aro. Ngunit napaatras siya dahil sa scent ni Sub-Aro, isang bango na tila tumutukso sa kanya bilang pagkain. Sinimulan ni Sub-Aro ang pag-uusap tungkol sa Three Great Mob Easts at ang dahilan kung bakit niya pinakawalan ang mga ito. Simple lang ang sagot ni Daphne para wala nang magutom na kahit sino. Ipinunto ni Sub-Aro na ang Great Rabbit ay kumakain ng tao. Lumapit si Daphne at inilantad na minamaliit nila ang Witch of Gluttony dahil para sa kanya, ang gutom ang pinakapundasyon ng pag-iral. Kapag naabot mo raw ang sukdulan ng gutom, makikita mo ang mundo niya at ng mga rabbit. Ipinahayag din niya na umaasa ang Great Rabbit sa mana upang makahanap ng prey, natural silang naaakit sa lugar na puno ng mana. Maaari umanong gumamit ng malakas na magic user bilang pain upang maipan ang lahat ng rabbit at mapatay silang sabay-sabay. Nagpasalamat si Sub-Aro sa impormasyon at mariing sinabi na uubusin niya ang lahat ng nilikha nito dahil napatay na rin niya ang White Whale. Tila nagalit si Daphne sa sinabi niya at sinagot siya ng pasaring bago maglaho. Sa muling pagharap kay Echidna, tinanong nito kung nakakuha ba siya ng mahalagang impormasyon kay Daphne. Sinabi ni Sub-Aro na kahit paano, oo, at napagtantong si Echidna ang pinaka-normal sa lahat ng witches. Inalok siya muli ni Echidna ng tsaa, ngunit mabilis niya itong tinanggihan. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Sub-Aro ng kakaibang sensasyon at sinabi ni Echidna na malapit na siyang magising. Naitanong ni Sub-Aro kung bakit naroon pa rin si Echidna sa harap niya, gayong dapat ay nasa gitna siya ng trial ni Emilia. Ipinaliwanag ni Echidna na nakikita na niya ang resulta ng trial ni Emilia, at 3 araw na ang nakalilipas nang hindi pa rin ito pumapasa. Tinanong niya si Sub-Aro kung kaya nitong gawin ang bagay na hindi magawa ni Emilia, at kung kayang makatulong ng return by death sa kanya. Nang tanungin ni Sub-Aro kung kailan siya muling makababalik sa Tea Party, sinabi ni Echidna na lalo itong mahihirapan sa bawat pagbalik niya. At dahil 2 beses na siyang nakapunta roon, kinakailangan na mas malakas at mas matindi ang sigaw niya sa 3 beses. Nang unti-unting lumalabo ang paningin ni Sub-Aro, nagtanong pa siya ng huli, ano ang kapalit upang hindi niya makalimutan ang nangyari sa mundong ito. Sagot ni Echidna, ang panyong hawak ni Sub-Aro. Tinanggap ito ni Sub-Aro at nagpasalamat, sabay sabing magkikita silang muli sa trial. At bago siya tuluyang mawala, ipinangako ni Echidna na may mahalaga siyang sasabihin sa muling pagbabalik ni Sub-Aro. Sa muling pagbalik ni Sub-Aro sa Sanctuary, hindi pa rin mawala sa isip niya ang lahat ng nangyari sa Tea Party. Napansin niyang wala si Emilia, kaya agad niyang naisip na baka tumakbo ito palabas dahil sa takot o panghihina ng loob. Paglabas ni Sub-Aro, unti-unting nilalamon ng isang misteryosong shadow ang buong lugar. Mula rito ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang, dahan-daang lumalapit sa kanya habang paulit-ulit na sinasambit ang, mahal kita. Bago pa man siya tuluyang lumunin, mariin siyang niyakap ng nilalang at nagsimulang gumapang ang itim na shadow pataas sa kanyang mga paa. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang dumating si Garfield. Agad niyang sinagip si Sub-Aro, binuhat ito at mabilis na tumalon-talon palayo habang kanilang iniiwasan ang paghabol ng shadow. Matapos silang makalayo, sinabi ni Garfield na kailangan nilang makahanap ng paraan para patayin o matigil ang nilalang na iyon. Dito na tuluyang nakilala ni Sub-Aro ang nilalang, ang Witch of Envy. Naguluhan naman si Garfield dahil hindi raw papunta sa kanila ang witch. Ayon kay Sub-Aro, base sa direksyong tinatahak nito, malaki ang posibilidad na papunta ito sa mansion. Habang tumatakbo si Sub-Aro para sundan ng witch, sinabi ni Garfield na nilamon nito ang lahat ng tao, kabilang na si Ram. Napahinto si Sub-Aro sa narinig niyang iyon. Dinagdag pa ni Garfield na kung hindi dahil kay Ram, malamang ay wala na rin siya ngayon. Ilang sandali pa, napakaraming Ryuzu clones ang lumapit sa kanila. Agad namang sinabi ni Garfield na hindi tunay ang mga ito at na hindi siya dapat mag-alala.
Ipinaliwanag niya na plano niyang talunin ng witch gamit ang kanilang sheer numbers. Paglapit ng witch, agad nag-transform si Garfield sa kanyang beast form at sumugod, ngunit mabilis nitong pinigilan ang galaw niya. Sumunod namang umatake ang mga Ryuzu clones, ngunit madali lamang silang nilipol ng witch. Muli pang sumugod si Garfield, at sa pagkakataong ito ay nasalo niya ang atake ng witch. Ilang segundo lang ang lumipas, si Sub-Zero naman ang nalunod sa kadiliman at tuluyang nilamon nito. Sa loob ng tila isang hallucination, paulit-ulit na sinasabi ng witch sa kanya ang mga salitang, "Mahalin mo ako." Dito napagtanto ni Sub-Zero na hindi pa siya patay, dinadala lamang siya ng witch sa loob ng kadiliman. Napansin niya ang panyo ni Petre na bahagyang nagliliwanag. Kinuha niya ito at sa desperasyon, sinaksak niya ang sarili upang wakasan ang lahat. Nagulat ang witch sa ginawa ni Sub-Zero. At bago pa tuluyang mawala ang kanyang buhay, hinailan ni Sub-Zero ang tela ang bumabalot sa kanyang katawan at laking gulat niya nang makita si Emilia sa loob nito. Doon niya sinabi na ililigtas niya ito, anuman ang mangyari. Sa muli niyang pagkabuhay, sinubukan ni Sub-Zero na hawakan si Emilia, ngunit nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding kilabot lalo na't sariwa pa sa kanyang isipan ang nakita niyang imahe ni Emilia bago siya mamatay. Pagmulat ni Emilia, napansin niya agad na parang nasasaktan si Sub-Zero. Dahan-dahan siyang lumapit at mahinahon itong pinakalma habang nagsisimulang umiyak si Sub-Zero, hindi na napigilan ang bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Paglabas ni na Sub-Zero at Emilia, napansin ni Sub-Zero na normal lamang ang kilos ni Garfield, hindi siya mukhang galit at tila walang anumang negatibong epekto ang trial na ginawa ni Emilia. Para kay Sub-Zero, ito na ang pinakamagandang simula na naranasan niya sa lahat ng ulit na pagbabalik. Kaya ngayon, kailangan na lamang niyang alamin kung ano pa ang maaari niyang subukan at kung ano ang maaari pa niyang maibalik. Tinanong ni Sub-Zero si Ram tungkol kay Garfield dahil may balak itong gawin na maaaring makaapekto sa kanya at posibleng makialam sa mga susunod niyang plano. Dahil dito, gusto ni Sub-Zero na manatili si Garfield sa lugar upang hindi ito makagambala. Agad naman itong sinang-ayunan ni Ram. Mabilis na tumakbo si Sub-Zero patungo sa lugar na nakita niya bago siya mamatay. Pagdating niya roon, pumasok siya at ginamit ang blue crystal upang mabuksan ang isang nakatagong pinto. Laking gulat niya nang madiskubre na may isang Ryuzo na nakapaloob sa isang napakalaking kristal. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang Ryuzo clones. Agad humingi ng tulong si Sub-Zero at hindi naman nakatanggi ang babaeng nakasuot ng itim. Dahil si Sub-Zero ay kinikilalang Apostle of Grid, obligado silang tumugon batay sa kontratang nagbubuklod sa kanilang lahat bilang mga clone ni Ryuzo Meyer. Sa loob ng isang bahay, tinanong ng itim na Ryuzo si Sub-Zero kung alam ba niya kung sino ang responsable sa paglikha ng lugar na iyon. Ayon kay Sub-Zero, marahil ay ang Witch of Grid na si Echidna. Sinang-ayunan naman ito ni Ryuzo at ipinaliwanag na ang lugar ay isang experimental facility na ginawa upang matupad ang pangarap ng witch at ang bunga ng mga eksperimento ay sila mismo, ang mga Ryuzo clones. Ang Ryuzo na nakita ni Sub-Zero sa loob ng crystal ay ang tunay at kauna-unahang Ryuzo Meyer. Ipinaliwanag pa ng itim na Ryuzo na ang mga clones ay binubuo ng cores of artificial odd na nalikha sa pamamagitan ng magic. Ang mga core na iyon ay balot ng mana na siyang nagbibigay sa kanila ng pisikal na anyo. Dahil dito, natanong ni Sub-Zero kung bakit kinakailangan ni Echidna na mag-eksperimento ng ganitong uri. Sagot naman ni Ryuzo, marahil ay nais ng witch na bigyan ng mga ito ng personalidad, memorya, kaalaman, o maging isang kaluluwa. Kaya't nagtanong si Sub-Zero kung nagtagumpay ba ang witch sa kanyang eksperimento. Ipinaliwanag ni Ryuzo na hindi nila minana ang kaluluwa ni Echidna. Si Ryuzo Meyer umano ay hindi sapat na vessel upang katawinin ng Witch of Greed. Pagkamatay ni Echidna, nagpatuloy pa rin ang pagdami ng mga Ryuzo clones. Dahil gawa sila sa mana, wala silang kinakailangang material para mabuhay. Ibinahagi rin ng itim na Ryuzo na siya ay isa sa 4 na pangunahing clones na ginawa 400 taon na ang nakalilipas at binigyan siya ng wisdom at personalidad upang pamahalaan ang patuloy na pagdami ng clones pati na rin ang sanctuary. Nang mabanggit ang salitang Apostle of Grid, agad nagtanong si Sub-Zero kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Ryuzo na ito ay tumutukoy sa isang taong may karapatang magbigay ng utos sa mga Ryuzo clones. Naitanong ni Ryuzo kung may ibinigay ba sa kanya ang witch bilang simbolo ng pagiging apostol nito nung nasa graveyard siya. Bigla niyang naalala ang tiyan na ipinainom sa kanya ni Echidna. Bago umalis, hiniling ni Sub-Zero kay Ryuzo na huwag sabihin kay Garfield na isa siya sa mga Apostle of Greed. Nagpasalamat siya at umalis. Habang naglalakad si Sub-Zero, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang panatilihing ligtas ang lahat at maibalik sila sa village. Bigla siyang napahinto nang marinig niya ang isang boses, si Emilia pala, na matiyag ang naghihintay sa kanya.
Sandali siyang napatigil at tinitigan si Emilia na para bang isang fairy ang dating. Habang magkasama silang nakaupo, sinabi ni Emilia na hindi siya makatulog kaya naglakad-lakad muna siya. Hindi niya maiwasang isipin si Puck at hiniling sana na narito ito ngayon. Nang makita ni Subaru ang lungkot sa mga mata ni Emilia, agad niyang pinalakas ang loob nito. Buo ang kanyang paniniwala nang sabihin niyang magiging maayos ang lahat at makakamit ni Emilia ang layunin niya. Nagpasalamat naman si Emilia dahil hindi siya nawawala ng tapang tuwing nandyan si Subaru para suportahan siya. Kinaumagahan, nagsulat si Subaru ng isang liham para kay Emilia. Nilagay niya roon na babalik siya sa mansion upang asikasuhin ang isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya maaaring sabihin ang detalye nito kina Ram, Rosewall, o maging sa mga villagers. Habang papaalis si Subaru sakay ni Patrash, bigla na lamang humarang sa daan si Garfield. Mariin itong sinabi na si Subaru, kasama ang kanyang witch scent, ay siguradong may binabalak na kalokohan. Naalala ni Subaru kung gaano katahimik si Garfield kahapon at tila hindi nito nagustuhan ang isang tanong na ibinato niya noon. Dahil dito, napangisi si Subaru, parang nakikita na niya ang tunay na dahilan kung bakit nagagalit si Garfield. Ilang saglit pa, napagtanto ni Garfield na sinusubukan lang siyang i-provoke ni Subaru. Tinanong niya si Subaru kung sigurado ba sila na wala itong gagawing masama sa oras na pahintulutan niya itong umalis. Mariin naman ang sagot ni Subaru, hindi niya kailanman pagtataksilan si Emilia, at wala siyang balak gumawa ng kahit anong ikapapahamak ng sanctuary. Alam din niyang may itinatago si Garfield, at diretsahan niyang sinabi na aalamin niya kung ano man iyon. Umalis na sina Frederica, Rem, at Petra patungo sa village, habang kinumbinsi naman ni Subaru si Beatrice na sumama sa kanya at umalis na rin sa mansion. Tinanong niya si Beatrice kung wala ba itong sariling desisyon at kung bakit puro ang nakasulat lamang sa kanyang libro ang sinusunod nito. Kinuha ni Subaru ang libro at laking gulat niya nang makita na blanko lang ito. Ipinaliwanag ni Beatrice na matagal nang hindi ipinapakita ng libro ang kanyang future at ang huling bilin ni Echidna ay hintayin ng isang taong hindi naman dumating. Dahil dito, napagdesisyonan ni Beatrice na siya na mismo ang tatapos sa kanyang kontrata at buhay, at hiniling pa niya kay Subaru na siya ang pumatay sa kanya. Hindi matanggap ni Subaru ang mga sinabi ni Beatrice at iginiit niyang kung kailangan niya ng tulong, dapat ay humingi siya nito. Tuluyan nang umiyak si Beatrice at hiniling muli na patayin na lamang siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Elsa at ipinaliwanag kung paano niya nahanap ang Forbidden Library, kasabay ng balitang ang kasamahan niyang si Maylay ay nasa village na. Gumamit si Beatrice ng smoke bomb upang makatakas sila ni Subaru at nagtungo sila sa village, ngunit hinarang sila ni Maylay, isang mob-ist user. Sinabi ni Maylay na siniguro niyang hindi magdurusa sina Frederica at Petra. Maghahanda na sana si Beatrice sa pag-atake, ngunit biglang sumugod si Elsa. Ginamit ni Beatrice ang kanyang mana arrows at tuluyan niyang nagyelo at nabasag ang katawan ni Elsa. Muntik na ring atakihin ni Beatrice si Maylay, ngunit pinigilan siya ni Subaru dahil bata pa ito. Sa gitna ng kaguluhan, muling umatake si Elsa at nasaksak si Beatrice. Hindi makapaniwala si Subaru habang unti-unting namamatay si Beatrice sa kanyang harapan at siya man ay malubhang nasugatan. Bago tuluyang mamaalam, tinulungan ni Beatrice si Subaru at ipinadala siya sa sanctuary. Paglabas niya, muli na namang bumabalot ang nyebe sa paligid. Pinuntahan niya si Emilia at kalaunan ay iginiit kay Garfield na hindi si Emilia ang may kagagawa ng lahat, sa halip, hinanap niya si Rosewall. Pumunta sila kay Rosewall at agad siyang tinanong ni Subaru kung siya ba ang may kagagawa ng walang tigil na pag-ulan ng nyebe. Inamin naman ito ni Rosewall. Hindi ito nagustuhan ni Garfield at agad siyang humarang, ngunit pinigilan siya ni Ram dahil hindi nito matanggap ang ginagawang pang-iinsulto kay Rosewall. Habang nagtatalo ang dalawa, bigla na lamang silang tinuhag ni Rosewall at malamig na sinabi kay Ram na isa lamang siyang tunay na alipin. Nanlumo si Subaru at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan sa sobrang gulat. Sinubukan pang i-heal ni Garfield si Ram, ngunit sinipa ni Rosewall ang ulo ni Garfield, dahilan upang tuluyan itong mamatay. Sa gitna ng pagkabigla, tinanong ni Subaru kung bakit niya nagawang patayin ang dalawa. Sagot ni Rosewall, upang wala nang manggulo sa kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag pa ni Rosewall na hindi rin naman tunay na nagdadalamhati si Subaru sa kanilang pagkamatay, dahil sa isip nito ay maaari pa niyang ayusin ang lahat. Nagulat si Subaru kung paano niya ito nalaman. Ipinakita ni Rosewall ang isang libro, katulad ng kay Beatrice, upang mas maintindihan ni Subaru ang lahat. Sa reaksyon ni Subaru, agad niyang naunawaan na nagawa na ni Beatrice ang matagal nitong hinihiling, at tulad niya, handa rin siyang gawin ang lahat para sa sarili niyang munting kahilingan.
Nang tanungin ni Sob-Aro kung bakit niya ginawa ang Snow, malinaw na sagot ni Roswaal para i-isolate si Emilia. Lumapit siya kay Sob-Aro at sinimulan itong bugbugin. Hindi nagtagal, biglang dumating ang mga Great Rabbit, kaya tinapos na ni Roswaal ang kanilang usapan at itinapon si Sob-Aro palabas ng bahay. Bago tuluyang mawalan ng malay, sinabi ni Sob-Aro na kailangan nilang iligtas si Emilia at ang iba pa. Ngunit tanong ni Roswaal, paano nila ito gagawin kung hindi pa tapos ang trial at hindi pa nawawala ang barrier ng sanctuary? Hindi ito lubos na naintindihan ni Sob-Aro dahil para sa kanya ay maaari siyang magsimula muli, samantalang si Roswaal ay hindi. Sa huli, sinabi ni Roswaal na darating ang araw na maaabot din siya ni Sob-Aro at may isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya na handa niyang protektahan kahit anong mangyari. Pagkatapos nito, unti-unti na siyang nilamon ng mga Great Rabbit hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Sa muling pagkabuhay ni Sob-Aro, naalala niya ang huling sandali bago siya mamatay, ang halik ni Emilia, na nagbago ang katauhan dahil wala siya sa tabi nito habang isinasagawa ang trial. Dahil dito, nagpa siya si Sob-Aro na iligtas si Emilia, ang sanctuary, at ang mansion, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Muling naganap ang eksena ng kanilang pag-uusap kung saan sinabi ni Sob-Aro na ang pinakamalaking problema niya ngayon ay si Roswaal dahil alam nito na kaya niyang bumalik sa pagkabuhay kahit hindi nito alam na nagagawa lamang iyon ni Sob-Aro sa pamamagitan ng sariling kamatayan. Naalala rin ni Sob-Aro ang huling sinabi ni Roswaal na magiging kagaya rin niya ito, ngunit sa kanyang isipan, buo ang paniniwala ni Sob-Aro na hinding-hindi siya magiging tulad ni Roswaal. Muling nagtungo si Sob-Aro sa sanctuary upang isagawa ang pangalawang trial at buong lakas na isinigaw ang pangalan ni Echidna, hinihiling na muli siyang imbitahan sa tea party. Ngunit habang siya'y nakikiusap, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Isang pangyayari ang ipinakita kung saan nagpakamatay si Sob-Aro upang iligtas si Rem. Sinubukan siyang iligtas ng lahat, ngunit habang nangyayari ito, hindi maalala ni Sob-Aro ang mismong senaryo. Tinangka pa siyang i-heal, pero huli na ang lahat. Nagising si Sob-Aro na gulat at tinanong ang sarili kung iyon ba talaga ang nangyari matapos siyang mamatay noong araw na iyon. Nagsimula siyang magduda kung bahagi ba iyon ng pangalawang trial o kung ang eksenang iyon ay hindi talaga bahagi ng kanyang nakaraan. Muli na namang nawalan ng malay si Sob-Aro at muling ipinakita ang eksena ng kanyang pagkamatay, isang sandaling hindi matanggap ni Emilia ang pagkawala niya. Pagmulat ni Sob-Aro, halatang nalilito na siya sa mga nangyayari at pasigan na nakiusap na huminto na ang lahat, ngunit muli na naman siyang nawalan ng malay. Sa sumunod na eksena, magkasama sina Beatrice at Ram habang nakahandusay sa harapan nila ang wala ng buhay na si Sob-Aro. Tinanong ni Ram si Beatrice kung bahagi ba iyon ng kanyang plano, ngunit umiiyak na sinabi ni Beatrice na alam niyang hindi si Sob-Aro ang taong matagal niyang hinihintay. Ipinakita rin ang isa pang eksena kung saan nag-transform si Puck sa kanyang beast form. Sinubukan siyang pigilan ni Reinhard matapos mamatay sina Emilia at Sob-Aro. Dahil sa kanilang kamatayan, sinabi ni Puck na wawasakin na niya ang mundo dahil wala na rin si Emilia. Binalaan naman siya ni Reinhard na kapag itinuloy niya ito, wala siyang magagawa kundi patayin si Puck. Napakaraming eksena ang ipinakita, mga sandali ng pagkamatay ni Sob-Aro at ang mga panahong sumunod matapos niyang magpakamatay. Dahil dito, nagising siyang tulala hanggang sa may marinig siyang boses ng isang babae na nagtanong kung hindi na ba niya kayang bumangon pa. Pagtingin niya, hindi siya makapaniwala nang makita si Rem sa kanyang harapan. Agad siyang napaiyak at binigkas ang pangalan nito. Lumapit si Rem at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit sinabi ni Sob-Aro na hindi niya alam, at pakiramdam niya ay wala pa ring nagbabago sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa. Habang sinisisi ni Sob-Aro ang sarili sa pagdurusa ng mga mahal niya at sa paulit-ulit na pagkamatay ni Rem, niyakap siya nito at sinabing ayos lang ang lahat at mahal siya. Hinigpitan pa ni Rem ang yakap at sinabing ang paghawak sa kanya ang sagot sa lahat at dahil sa mga paghihirap na pinasa ni Sob-Aro mag-isa, hindi na niya kailangang magdusa pa, si Rem na raw ang aako ng lahat. Ngunit bago pa sila maghalikan, biglang tinanong ni Sob-Aro kung sino ba talaga siya. Nagulat si Rem sa tanong, at dito ipinaliwanag ni Sob-Aro na ang tunay na Rem ay hindi siya hihikayatin na sumuko, kundi lalapit, makikinig, at sasabihing, ngayon, tumayo ka. Mariin niyang sinabi na si Rem ang babaeng hindi siya kailanman tinatantanan. Kahit sinubukan pang magpaliwanag ng Rem na nasa harapan niya, matatag na sinabi ni Sob-Aro na hindi siya basta susuko, at inutusan ng kaharap niya na tigilan na ang paggaya sa itsura at boses ng Rem na tunay niyang kilala. Ilang sandali pa, nagbago ang anyo ng Rem na nasa harapan ni Sob-Aro at nagpakilalang si Carmilla, ang Witch of Lost. Agad na tinanong ni Sob-Aro kung ang panaginip na iyon ay bahagi ng plano ni Echidna, pati na ang pagpapanggap nito bilang si Rem.
Ipinaliwanag ni Carmilla na hindi niya talaga nais gawin yon, ngunit sinunod niya si Echidna na nagsabing kailangan niyang magpakita ng labis na malasakit kay Sub-Zero. Galit na lumapit si Sub-Zero, ngunit may biglang nagsalita at nagbabala na kung magpapatuloy pa siya, mapapahamak siya. Dahil dito, napahinto si Sub-Zero, nanikip ang kanyang dibdib, at sa isang iglap, napunta siya sa tea party ni Echidna. Agad na tinanong ni Sub-Zero kung ano ba talaga ang pinaplano ni Echidna. Diretso naman itong sumagot ng, "Syempre, may masama akong balak, witch ako." Dagdag pa niya, kung hinayaan lang niyang mangyari ang lahat, tuluyan ng mawawala sa katinoan si Sub-Zero dahil sa trial na iyon. Dahil dito, natanong ni Sub-Zero kung ginawa ba niya ang lahat para iligtas siya. Lumapit siya kay Echidna at umupo sa harap nito. Ipinaliwanag ni Echidna ang nangyari sa trial, inilagay si Sub-Zero sa mundong nilikha mula sa kanyang mga alaala, isang perpektong binuong ilusyon. Ngunit ang return by death ni Sub-Zero ay awtoridad ng Witch of Envy, kaya may posibilidad na ang ilan sa mga ipinakitang pagkamatay ay totoong nangyari. Pinuri rin ni Echidna ang lahat ng paghihirap at pagsisikap ni Sub-Zero para makarating sa puntong iyon. Dahil dito, natanong ni Sub-Zero kung bakit siya tinutulungan ni Echidna. Sa halip na sagutin, inalok siya nito ng isang formal contract bilang Witch of Greed. Ayon kay Echidna, kung papayag si Sub-Zero, anumang oras na humarap siya sa panganib na hindi niya kayang lampasan, ibibigay nito ang suporta at solace yung kailangan niya. Sandaling nag-isip si Sub-Zero at sinabing hindi naman masamang ideya yon. Tila na-excite si Echidna at tumayo pa. Ipinaliwanag nito na para mabuo ang kontrata, kailangan nilang bumuo ng bond sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa, sa pamamagitan ng paghaharap ng palad sa isa't isa. Ngunit bago pa magawa iyon ni Sub-Zero, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kanilang likuran. Biglang lumitaw ang Witch of Wrath upang pigilan ang kontrata. Inasar pa siya ni Echidna at tinanong kung nagseselos ba ito. Nagulat si Sub-Zero dahil akala niya ay isang witch lang ang pwedeng magpakita. Ipinaliwanag ng Witch of Wrath na kasinungalingan yon, habang sinabi naman ni Echidna na ayaw lang niyang sabay-sabay lumitaw ang mga witch at agawin siya mula sa kanya. Mariing binalaan ng Witch of Wrath si Sub-Zero na huwag basta maniwala kay Echidna dahil hindi pa raw nito sinasabi ang bahagi ng kontrata na maaaring magpahamak sa kanya. Inamin ni Echidna na iyon ang kabayaran ng kontrata. Nang tanungin ni Sub-Zero kung anong klaseng kabayaran yon, sagot ni Echidna, lahat ng mararamdaman, may isip, natitira sa kanyang puso, kaalaman, at anumang makakamit niya, lahat ng iyon ay nais niyang matikman. Biglang lumitaw si Carmilla at sinang-ayunan nito, sabay babala na huwag isipin ni Sub-Zero na iyon na ang buong katotohanan, marami pa raw tinatago si Echidna. Maya-maya pa, lumitaw rin si Sekhmet, ang Witch of Sloth, na nagsabing naroon lang siya upang panatilihing patas ang lahat. Sumunod ding nagpakita sina Typhon at Daphne, dahilan para magtaka si Sub-Zero kung bakit isa-isa silang nagsisidatingan. Muling hinarap ni Sub-Zero si Echidna at tinanong kung totoo bang gagabayan niya siya tungo sa pinakamainam na hinaharap. Sumagot ito ng oo, ngunit nilinaw na para makamit yon, kailangan niyang tanggapin ang anumang sakripisyo sa proseso. Seryosong tinanong ni Sub-Zero, gagamitin mo ba ako? At walang pag-aalinlangang sumagot si Echidna ng oo, gaya rin ng karapatan ni Sub-Zero na gamitin siya, dahil yon ang laman ng kontrata. Inanyayahan siya ni Echidna na maupo at ipagpatuloy ang usapan, ngunit may biglang naalala si Sub-Zero. Tinanong niya kung kilala nito si Beatrice. Inamin ni Echidna na kilala niya ito at siya rin ang may kinalaman sa pagkasilang nito. Dito sinabi ni Sub-Zero na nabuhay si Beatrice sa isang kontratang pinilit siyang maghintay ng isang tao at naniniwala siyang si Echidna ang may gawa nito. Hindi ito itinanggi ni Echidna. Nang tanungin ni Sub-Zero kung sino ang taong yon, tila naglaro si Echidna at sinabing hindi rin niya alam kung sino. Dahil dito, nagalit si Sub-Zero dahil kahit siya ang nag-utos kay Beatrice, wala pala itong malinaw na sagot. Ipinaliwanag ni Echidna na hindi niya pinilit si Beatrice, ang nais niya ay si Beatrice mismo ang pumili. Nang tanungin ni Sub-Zero kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito, sagot ni Echidna, kahanga-hanga. Doon tuluyang nagngit-ngit si Sub-Zero at sinabi niyang hindi niya pipiliin si Echidna. Sa wakas, malinaw na sa kanya kung kaninong kamay ang gusto niyang hawakan. Unti-unting nagdilim ang kalangitan at maya-maya, lumitaw sa kanilang likuran ang Witch of Envy. Habang papalapit ang Witch of Envy, paulit-ulit nitong sinasabi kay Sub-Zero na mahal niya ito. Makikita ang takot sa mukha ni Sub-Zero habang pinipigilan niya itong lumapit. Sa matinding emosyon, napasigaw siya sa lahat ng witch na nakapalibot sa kanya at sinabi na hindi na niya kailangan ng tulong nila, siya na mismo ang gagawa ng paraan para ayusin ang lahat.
Dahil dito, tinanong siya ni Minerva kung balak ba niyang paulit-ulit na isakripisyo ang sarili at hayaang masaksihan ito ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sumagot si Sabaro ng may galit, ngunit sinabi ni Minerva na ang pagdedesisyon na siya lang ang magdurusa ay isang uri ng kaduwagan, at mas masahol pa raw iyon kaysa sa pagiging witch. Mariing iginiit ni Sabaro na sila ang may kasalanan ng lahat ng kanyang paghihirap dahil siya lamang ang nakakulong sa sinumpang future at wala nang ibang pwedeng gumawa nito kundi siya. Muling nagsalita ang Witch of Envy, sinabing dapat mahalin ni Sabaro ang kanyang sarili. Ngunit iginiit ni Sabaro na siya mismo ang nagbigay sa kanya ng return by death. Ayon sa Witch of Envy, mahal niya si Sabaro kaya nais niyang protektahan din niya ang kanyang sarili. Sa galit, sinabi ni Sabaro na wala na siyang ibang magagamit kundi ang sariling buhay. Kahit paulit-ulit siyang nasasaktan, ginagawa niya ito para mailigtas ang iba. Ngunit bigla niyang binanggit si Rem na wala na at kung naging mas malakas lang sana siya ay nailigtas niya ito. Napaiyak si Sabaro at sinabi na ayaw na niyang may mawala pang iba tulad ni Rem. Nilapitan siya ni Typhon upang pakalmayin habang muling sinubukan ng Witch of Envy na yakapin si Sabaro. Ngunit bigla siyang sumigaw at pinilit mag-reset. Sinubukan siyang i-heal ni Minerva ngunit pinigilan ni Typhon hanggang sa pinigilan din ni Sekhmet si Minerva at sinabing nasa panig siya ni Sabaro at Typhon. Habang may malay pa si Sabaro, sinabi ng Witch of Envy na hindi pa rin niya nauunawaan na dapat isinasama rin niya ang sarili niya sa mga taong nais niyang iligtas, at tinanong siya kung ano ang natutunan niya mula sa dalawang trials. Sa kanyang bingit ng kamatayan, narinig ni Sabaro ang mga boses ng kanyang mga magulang, kaibigan, kasamahan, at mga taong mahalaga sa kanya. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nasabi na ayaw pa niyang mamatay. Dahil dito, muli siyang hinilom ni Minerva sa pamamagitan ng isang malakas na headbutt sa ulo. Habang nakahiga at nakatingala sa kalangitan, tahimik na tinanong ni Sabaro ang sarili kung may silbi pa ba ang kanyang buhay at kung ano pa ang maaari niyang gawin bukod sa paulit-ulit na mamatay. Natanong din niya kung ang mga taong pinahahalagahan niya ay tunay din bang pinahahalagahan siya. Sa puntong iyon, nagsalita ang Witch of Envy at sinabing pinapayagan niya ito dahil si Sabaro ang nagligtas sa kanya kaya karapat-dapat din siyang mailigtas. At ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ni Sabaro kasabay ng kanyang pag-iyak. Nagulat si Echidna sa ginawa ni Carmilla dahil siya mismo ang tumawag kay Sabaro sa bingit ng kamatayan at ginamit pa nito ang kapangyarihang Faceless Bride. Ayon kay Carmilla, wala siyang partikular na dahilan, naniniwala lamang siya na mahalaga ang pagmamahal, at kahit hindi ito nakikita ni Sabaro, hindi niya kayang pabayaan na tuluyang mawala ito. Dahil sa pagtutulungan ng mga witch, tinanong ni Echidna si Sabaro kung hindi ba niya ito nakikitang interesting. Tumayo si Sabaro at inaming hindi niya nauunawaan ang mga dahilan nila at hindi na rin niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Kaya inalok siya ni Echidna ng tulong, kapalit ng kasiguraduhan na sa future ay may iligtas niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Sabaro. Sinabi niyang takot na siyang masaktan, magdusa, at makakita ng mga taong nahihirapan. Dahil ang sakripisyo ang kondisyon ng tulong ni Echidna, hindi niya ito tatanggapin. Iginiit niyang kahit walang halaga ang kanyang kamatayan sa kanila, hahanapin niya ang paraan upang masaklihan sila, hindi sa pamamagitan ng kamatayan. Inamin din niyang totoo na ilang beses siyang iniligtas ni Echidna. Sandaling natahimik si Echidna at ibinahagi na upang mapakawalan si Garfield, kailangan lamang sirain ang spell. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang isipin na siya lamang ang masama sa mga witch, sabay biro na isa pa rin siyang babae at nagkaroon ng interes kay Sabaro. Nagpasalamat si Sabaro sa lahat ng witch at nilapitan ng Witch of Envy. Sinabi niyang kahit hindi niya ito lubos na naiintindihan, ang return by death ay nagligtas sa kanya ng maraming beses at susubukan niyang alagaan ang sarili niya. Nang tanungin kung ayos lang ba yon, sinang-ayunan ito ni Sabaro, sinabing mas mabuti iyon kaysa kamatayan. Habang nababasag ang mundo ng mga witch, pinaalalahanan siya ng Witch of Envy na lumaban kasama ang mga taong pinapahalagahan siya, at huwag kalimutang may mga nagluluksa tuwing siya ay namamatay. Sinabi rin itong darating ang araw na pupunta siya upang patayin si Sabaro, ngunit nangako si Sabaro na sa halip, pupunta siya upang iligtas ito. Pagmulat ni Sabaro, dinidilaan na ni Patras ang kanyang mukha, at sa harap niya ay naroon si Otto. Nagtaka siya dahil karaniwan ay nasa loob siya ng graveyard. Ipinaliwanag ni Otto na si Patras ang nagbuhat sa kanya palabas. Nagulat si Sabaro dahil ang sino mang pumasok sa graveyard ng hindi qualified ay automatikong near reject. Sinabi niya kay Patras na lalabas naman sana siya kapag nagising na siya at tinanong kung bakit siya nito iniligtas. Nagtaka si Otto kung hindi pa ba malinaw ang dahilan. May sinabi si Patras kay Otto kaya tinanong ni Sabaro kung ano ang sinabi nito. Ngunit ayon kay Patras, huwag munang sabihin ang dahilan.
Kaya ang sinabi na lamang ni Otto ay hindi kailangan ng anumang rason para iligtas ang isang tao, kahit pa mula sa isang tao o isang ground dragon tulad ni Patrash. Napatingin si Subaru kay Patrash at napaluha. Agad niyang sinabi kay Otto na hindi iyon ang iniisip nito bago humarap kay Patrash at taos-pusong nagpasalamat. Naglakad si Subaru pabalik sa graveyard ngunit hindi na siya pinapasok. Doon niya napagtantong malamang si Echidna ang may kagagawan nito. Kaya sinabi niya kay Otto na may kailangan lamang siyang gawin. Nagpunta si Subaru kay Roswaal at tinanong kung may paraan para makaalis ng sanctuary nang hindi dumaraan sa graveyard. Ayon kay Roswaal, pakiramdam niya ay hindi ito ang unang beses na tinanong siya ni Subaru, ngunit iginiit ni Subaru na ito pa lamang ang unang pagkakataon. Binanggit din niya na marami na siyang natutunan tulad ng tungkol kay Ryuzo at sa pagiging apostle ni Garfield ng Witch of Grade. Bagamat namangha si Roswaal, sinabi niyang imposible ang makaalis ng sanctuary nang hindi isinasagawa ang trial. Tinanong niya kung bakit gustong iwasan ni Subaru ang trial, at sagot nito ay hindi niya kayang makitang nasasaktan si Emilia sa tuwing ginagawa ito. Mariing sinabi ni Roswaal na kung tunay ang pagmamahal niya kay Emilia, dapat ay simple lang ito para sa kanya at si Emilia ang dapat laging nauuna kaysa kay Subaru. Naalala ni Subaru ang sinabi ng Witch of Envy, habang si Roswaal naman ay nagsabing kulang pa rin ang determinasyon ni Subaru. Inamin niyang inaasahan niya ang determinasyong tuparin ang mithiin kahit pa nangangahulog ang tapakan ang damdamin ni Emilia. Ikinagulat ito ni Subaru, ngunit ipinaliwanag ni Roswaal na hanggat may buhay ay may future, at hanggat may future ay may pag-asa, na sa huli ay magliligtas ng mga tao. Hindi makapagsalita si Subaru nang aminin ni Roswaal na siya mismo ang nag-utos sa mga assassin na umatake sa mansion. Ayon kay Roswaal, ginawa niya ito upang patibayin ang determinasyon ni Subaru dahil hindi nito kayang iligtas ang lahat ng sabay, kailangan niyang pumili kung sino ang mas mahalaga. Nanginginig, tinawag ni Subaru na baliw si Roswaal, na inamin naman itong matagal na siyang baliw mula pa noong ma-enchant ang kanyang mga mata 400 taon na ang nakalipas. Sinabi rin ni Roswaal na patuloy niyang i-corner si Subaru hanggang sa maging perpekto ito dahil sigurado siyang gagawa ng paraan si Echidna upang ma-qualify muli si Subaru sa trial. Sa huli, tumayo si Subaru habang nanlalabo ang paningin, at bago tuluyang lumabas, mariin niyang sinabi kay Roswaal na hinding-hindi siya magiging katulad niya dahil siya ay isang tao. Mabilis ang takbo ni Subaru hanggang sa siya ay matisod at madapa. Habang nakahiga sa lupa, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Maya-maya, biglang may nagsalita, si Otto. Narinig niya ang boses nito na tila isang taong nasa bingit ng kamatayan. Tumayo si Subaru at nasabi na madalas talagang lumilitaw si Otto tuwing nasa pinakamasama siyang kalagayan. Tinanong siya ni Otto kung nais ba niyang malaman kung ano ang dapat gawin, at sinabing ipagkatiwala na lamang ito sa kanya dahil kailangan muna nilang maghanda. Inutusan ni Otto si Subaru na huminga muna ng malalim. Sumunod naman si Subaru, ngunit bigla na lamang siyang sinapak ni Otto sa mukha, sabay mariing sinabi na itigil na niya ang pagpapanggap na matapang sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga ka-Anilog. Arigato gozaimasu. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga ka-Anilog. Arigato gozaimasu.